Nakahiga si Lourdes sa lumang sofa, halos hindi makayanan ang lamig na tila nagmumula sa kanyang mga buto kahit na balot siya ng manipis na kumot. Ang sikat ng araw sa hapon na karaniwan ay pinagmumulan ng init ngayon ay parang nakakasilaw na sinaglamang sa maruming bintana ng kanilang maliit na apartment sa Tondo, Maynila. Ang bawat paghinga ay isang pagpupunyagi, isang mababaw na paghila na nagpapatingala sa kaniyang marupok na dibdib. Ang leukemia ay isang walang awang magnanakaw, unti-unting kumukuha sa kaniyang lakas sa kaniyang bawat hininga. Maingat ang mga doktor sa kanilang sinasabi, malumanay, ngunit may kalungkutan sa kanilang boses, ngunit naiintindihan ni Lourdes. Ang kaniyang oras ay nabibilang na lamang sa mga linggo, marahil 1 buwan wala na. 37 taong gulang pa lamang siya. Hindi pa nagtatagal, malayang-malaya pa siyang kumilos. Abala ang kaniyang mga kamay sa kusina. Ang kaniyang tawa ay umaalingaw-ngaw sa buong apartment. Ngayon, kahit ang pag-angat ng kaniyang ulo mula sa unan ay parang pagbubuhat ng mabigat na bato. Ang sakit ay kaniyang laging kasama, isang mapurol na kirot na tumitibok sa kaniyang mga buto, isang paninikip sa kaniyang baga na nagpapahirap sa bawat salita. Ngunit pilit siyang ngumingiti tuwing papasok ang kaniyang mga anak sa silid. Magtatanong siya tungkol sa eskwela, sa kanilang mga kaibigan, sa kanilang mga aralin. Desperadong nais na maalala nila siya na masigla hindi naghihingalo. Nais niyang manatili sa alaala nila ang kaniyang imahe bilang isang ina na malakas at puno ng buhay, hindi itong naglalahong anino. Si Enzo, ang kaniyang panganay, ay 15 taong gulang na at ang kaniyang mga mata ay may taglay na karunungan na higit sa kaniyang edad. Hindi na siya nagtatanong kung kailan gagaling ang kaniyang ina. Sa halip tahimik siyang kumikilos sa kanilang maliit na tahanan, ang kaniyang mga balikat ay may pasan na responsibilidad na hindi dapat dalhin ng isang teenager. Tumutulong siya sa mga gawaing bahay, nagbabantay sa kaniyang nakababatang kapatid, masigasig na ginagawa ang kaniyang takdang aralin at pinipigilan ng luha tuwing malapit sa kaniyang ina. Nakita ni Lourdes ang pagbabago sa kanya, ang pagiging matatag ng kaniyang pagkatao, ang tahimik na lakas na nagsisimulang magpuno sa kanya. Si Nico, 10 taong gulang, na may masiglang espiritu. At bukas, maliwanag na ngiti, ay kumakapit pa rin sa pag-asa na magiging maayos ang lahat. Magdadala siya ng mga drawing mula sa eskwela. Magkukwento ng mga nakakatawang istorya. Yayakapin siya ng mahigpit at bubulungan. Gumaling ka na, Mama. Magiging maayos din ang lahat. Hahaplusin ni Lourdes ang kanyang buhok. Tatango, alam na isa itong kasinungalingan na hindi niya kayang sabihin. Mama, gusto mo bang kape? Pwede akong magtimpla. Ang boses ni Nico, puno ng pag-asa, ang pumutol sa kanyang pag-iisip habang sumisilip siya sa silid. Tinuruan ako ni Enzo. Salamat, anak. Mamaya na lang. Malumanay na sagot ni Lourdes. Binigyan siya ng isang mahinang ngiti. Pumunta ka na sa iyong mga aralin. Gabi na. Tumango si Nico at umalis. Naririnig ni Lourdes ang kanyang mahihinang bulong kay Enzo sa kusina. Sinubukan nilang magsalita ng tahimik, ngunit ang manipis na dingding ng kanilang apartment ay nagpaparinig ng mga piraso ng kanilang pag-uusap. Kailan kaya uuwi si Papa? Hindi ko alam. Baka may dalang gamot. Sa tingin ko hindi. Nakatingin si Enzo sa bintana, nakasandal sa pasimano, nakatalikod sa kanya. Tahimik siya, ngunit nararamdaman ni Lourdes ang tensyon na nagmumula sa kanya. Palagi siyang isang seryosong bata, mapag-isip malalim. Nitong mga nakaraang buwan, tila siya nagiging bato, mas lalong nagiging tahimik sa bawat araw na lumilipas. Alam ni Lourdes kung bakit. Si Gregorio, ang kanyang asawa, ay matagal nang hindi niya asawa. Bihira na siyang lumalabas sa bahay, mas madalas na tumatalikod kapag sinubukan niyang kausapin ito. Dati kahit papaano
ay nagpapanggap siyang nag-aalala sa kanyang kalusugan. Magtatanong siya kung ano ang kanyang nararamdaman, magmumungkahi na tumawag ng doktor. Bumibili pa nga ng mga bitamina. Ngayon, wala na kahit iyon. Si Gregorio Cherdansev, isang 42 taong gulang na lalaki na may walang pakialam na mukha at walang laman na mga mata, ay naging multo sa sarili niyang pamilya. Umuuwi siya ng gabi na kumakain ng tahimik, kung kumakain man, at lumilipat sa isa pang silid upang matulog. Minsan hindi pa nga siya umuuwi sa bahay at kinabukasan ay magbubulungan lamang ng isang maikling na ipit sa trabaho bago muling maglaho. Alam ni Lourdes na umalis na siya. Hindi pa lang niya sinara ang pinto ng malakas. Nararamdaman niya ang presensya ng ibang babae. Ito ay nanatili sa kanyang lumalaking pagiging mailap sa hindi pamilyar na pabango na kumakapit sa kanyang mga damit sa paraan ng pag-iwas niya sa kanyang tingin. Ngunit nanatili siyang tahimik, hindi dahil sa takot, sa komprontasyon, kundi dahil wala na siyang lakas. Ang lahat ng kanyang enerhiya ay inilalaan lamang sa paghinga, sa pagpapagpatuloy ng buhay sa isa pang araw. Nang gabing iyon, mas maaga kaysa karaniwan si Gregorio umuwi. Pumasok siya nang walang bati, itinapon ang kanyang jacket sa silya, sa pasilyo at dumiretso sa kanilang silid tulugan. Narinig ni Lourdes ang pagkaluskos ng pinto ng aparador, ang kaluskos ng mga damit na hinuhugot, ang natatanging tunog ng zipper ng bag na binubuksan. Ang mga hanger na metal ay nagkalansing, ang mga drawer ay bumukas at sumara. Bawat tunog ay lumalabas ng malakas sa nakakapanindig balahibong katahimikan ng apartment ng gabing iyon. Kumirot ang kaniyang puso, ngunit pinilit niyang bumangon. Hawak ang likod ng sofa at pagkatapos ay nakasandal sa dingding, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa pinto ng silid tulugan at huminto. Nanginig ang kanyang mga binti, nahilo ang kanyang ulo, ngunit nanatili siyang matatag. "Ano ang ginagawa mo?" Nanginig ang kanyang boses, ngunit sinubukan niyang panatilihin itong kalmado. Hindi lumingon si Gregorio. Nagpatuloy siya sa pagtitiklop ng mga kamiseta, pantalon at medyas. Ang kanyang mga kilos ay matalimbalisa. "Ang dapat ko nang ginawa matagal na." Bulong niya, hindi tumitingin kay Lourdes. "Gregorio, tingnan mo ako." Pakiusap ni Lourdes. Sa wakas ay lumingon siya. Walang bakas ng pagkakasala, walang pagsisisi sa kaniyang mukha. Tanging pagkairita, pagod at isang kakaibang ginhawa na tila sa wakas ay nagpasya siyang gawin ang isang bagay na matagal na niyang ipinagpapaliban. "Aalis ako, Lourdes. May iba na akong kasama." Aniya, ang boses ay flat na parang nag-aanunsyo lamang ng pagbabago ng trabaho o paglipat sa ibang distrito. Ang mga salita ay nanatili sa hangin, mabigat at nakakasakal. Alam ni Lourdes na darating ang sandaling ito, ngunit ang marinig ang mga ito ng hayagan ay mas masakit kaysa sa naisip niya. Mas masakit pa. Paano naman ang mga bata? Halos hindi niya naitanong, nakakapit sa hamba ng pinto. Ngumisi si Gregorio, ang kanyang mukha ay baluktot sa isang ngisi na hindi matatawag ng ngiti. Ito ay isang bagay na malisyoso, mapanghamak. "Ibigay mo sila sa ampunan. Wala akong pakialam sa kanila." Sabat niya sinara ang zipper ng kaniyang bag. "Ayoko nang pasanin ang bigat na ito. Ikaw ang may gusto sa kanila, kaya ikaw ang bahala." Naramdaman ni Lourdes ang pag-ugoy ng kaniyang mga tuhod. Kinapitan niya ang hamba ng pinto gamit ang dalawang kamay upang hindi bumagsak. Lumabo ang kaniyang paningin. Mula sa pasilyo, narinig niya ang mga yabag. Nakatayo si Enzo at Nico ng ilang metro. Mula sa silid tulugan, narinig ang bawat salita. Natigilan sila parang mga estatwa. Tinitigan ni Enzo ang kaniyang ama na parang ngayon lang niya ito nakita. Namutla ang kaniyang mukha, mariin na nakasara ang kaniyang mga labi. Nakatayo si Nico sa tabi niya, malalaki ang mga mata, hindi makapaniwala sa narinig. Bumagsak ang luha sa kaniyang mga pisngi
Ngunit wala siyang ingay na ginawa. Tumayo lang siya at tiningnan ang kanyang ama na nag-iimpake ng kanyang mga gamit. Gregorio, bulong ni Lourdes, lumuluha ang kanyang mga mata. Mga anak mo sila, dugot laman mo. Dati, malamig niyang putol inangat ang kanyang bag at isinabit ang strap sa balikat. Ngayon problema mo na yan. Bagamat sa tingin ko hindi na magtatagal. 1 buwan o 2 at malulutas na ang lahat mag-isa. Napaungol si Lourdes. Hindi niya inasahan ang gayong kalupitan. Palagi siyang makasarili, alam niya iyon. Ngunit hanggang sa puntong ito, ang sabihin ng gayong mga bagay sa isang naghihingalong asawa, ang ina ng kanyang mga anak. Lumingon si Gregorio patungo sa pinto. Humakbang si Enzo pasulong hinarangan ang kanyang daan. Ama at anak ay nagtitigan. Mas matangkad si Gregorio, mas malapad ang balikat, ngunit hindi umatras si Enzo. Ang kanyang katawan, bilang isang binatilyo, ay tila marupok sa tabi ng kanyang ama, ngunit may bakal sa kanyang tingin. Hinding-hindi kita mapapatawad sa ginawa mo. Dahan-dahan malinaw na sinabi ng binatilyo. Walang sigaw, walang histerya sa kanyang boses. Tanging lamig at katiyakan. Hindi ito mga salita ng isang nasaktang bata. Ito ay isang sumpa, isang hatol. Tumawa si Gregorio. Malakas, malupit, hindi ka nais-nais. Ang tawa ay parang peke pilit. Tiyas, at sino ka para magpatawad? Wala akong pakialam sa iniisip mo. Pang-iinsulto niya itinulak ang kanyang anak. Gamit ang balikat, pinilit itong umatras. Mabuhay kayo kung paano ninyo gusto. Wala na akong interes dito. Naglakad siya patungo sa pintuan, binuksan ito ng maluwag at lumingon sandali bago tuluyang umalis. Paalam. Sabat niya ng may pagmamayabang at lumabas sa pasilyo. Malakas na sumara ang pinto sa likuran niya, kaya napapikit si Lourdes. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong hagdanan, tumalbog sa mga dingding, at pagkatapos ay bumaba ang katahimikan. Isang nakakatakot, nakakapanghina, nakakabinging katahimikan. Hindi na makatayo si Lourdes. Nanghina ang kanyang mga binti, nanginig ang kanyang mga kamay. Agad siyang sinuportahan ni Enzo at Nico, inakap mula sa magkabilang gilid at niyakap ng mahigpit. Pinulupot niya ang kanyang mga braso sa kanila, nilabas ang huling lakas, at umiyak mahina, walang ingay, upang hindi na lalo pang takutin ang mga bata. Ngunit ang luha ay tuloy-tuloy na umagos, mainit, maalat at walang katapusan. Mama, huwag kang umiyak. Bulong ni Nico, isiniksik ang kanyang mukha sa balikat ng ina. Pakiusap, huwag kang umiyak. Magkasama tayo. Kakayanin natin to. Hindi ba, Enzo? Nanatiling tahimik si Enzo, ngunit ang kanyang yakap ay mahigpit, halos desperado. Naramdaman ni Lourdes ang kanyang panginginig, pinipigilan ang sariling luha. Ayaw niyang umiyak. Nais niyang maging malakas. Para sa kanya, para sa kanyang kapatid. Mga mahal kong anak, bulong ni Lourdes, hinahaplos ang kanilang ulo. Mga lalaki ko, mahal na mahal ko kayo. Sobrang mahal. Nakaupo sila sa sahig sa pasilyo magkakayakap. Sa labas bumaba na ang dilim. Sa ibaba, bumukas sara ang pinto ng gusali. Umalis si Gregorio sa gusali. Iniwan silang mag-isa, sa sakit, takot, at kawalan ng katiyakan. Nagtungo siya sa kanyang bagong buhay nang hindi lumingon ng walang segundo ng pagsisisi upang yakapin ang kanyang mga anak. Sa huling pagkakataon, nang walang salita ng pampalubag loob, sa kanyang naghihingalong asawa. Ang mga sumunod na araw ay naging 1 linggo, bawat araw ay nagdadala kay Lourdes ng mas malapit sa hindi maiiwasang katapusan. Si Enzo, sa kabila ng kanyang kalungkutan at lumalagong galit, ay sinubukang panatilihin ang isang normal na pamumuhay para kay Nico. Nagluluto siya, naglilinis at pinamamahalaan ang kanilang maliit na pananalapi, lahat habang pinagsasabay ang pag-aaral. Si Nico, bagaman bata pa, upang lubos na maunawaan ang bigat ng kanilang bagong realidad, ay sinubukang tumulong sa maliliit na paraan
Nagdadala kay Lourdes ng mga bulaklak na kaniyang pinipitas mula sa hardin ng kapitbahay o tahimik lamang na umuupo sa tabi niya. Isang hapon, habang nililinis ni Enzo ang ilang nakalimutang gamit ni Gregorio mula sa ekstrang silid, mga bagay na pabayaang naiwan ng kaniyang ama, naramdaman niya ang isang matalim na bagay sa bulsa ng isang lumang work jacket. Hinugot niya ang isang maliit na kabalot sa velvet na kahon. Sa loob nakasiksik sa isang malasutlang kutsyon ay isang delikadong pilak na kwintas na may kumikinang na sapphire pendant. Ito ay maganda, napakaganda, at mahal tignan para sa anumang bagay na pag-aari o natanggap ni Lourdes. Sa ilalim nito isang gusot na resibo mula sa isang high-end na tindahan ng alahas sa Makati. Ang petsa sa resibo ay 2 linggo pa lamang ang nakalipas. Ang pangalan sa resibo ay Bianca Sanchez. Nalamigan ang dugo ni Enzo, ang imahe ng kwintas ang pangalan, at ang petsa ay bumalong sa kaniyang isip. Hindi lamang ito isang simbolo ng pagtataksil ng kaniyang ama. Ito ay isang malupit kumikinang na sampal sa mukha ng kaniyang ina, isang matinding paalala kung saan piniliin ng kaniyang ama na gastusin ang kaniyang pera habang si Lourdes ay naghihingalo at sila ay nagpupumilit na bumili ng mga pangunahing pangangailangan. Ginulo niya ang resibo sa kaniyang kamao. Ang delikadong pilak na kwintas ay hawak sa kaniyang kabilang kamay. Isang tahimik na sigaw ang nabubuo sa kaniyang lalamunan. Tiningnan niya ang kwintas, pagkatapos ay muling tumingin sa walang laman, malamig na silid, at pagkatapos ay sa silid tulugan ng kaniyang ina, kung saan ang kaniyang mahina, hirap na paghinga ang tanging tunog. Aalis siya, hindi lang sa kanyang nanay, kundi pati na rin sa kanila. At may iba na siyang binibigyan ng lahat nang hindi niya ibinigay sa kanyang pamilya. Lumipas ang ilang araw sa isang mabigat na katahimikan na para bang ang buong apartment ay nagpipigil ng hininga. Si Lourdes ay lalong nanghina ang kanyang mundo, ay lumiit hanggang sa mga sulok ng lumang sofa. Ang hangin ay siksik sa mga hindi nasasabing salita at sa amoy ng gamot na nakahalo sa alimuom ng Maynila. Si Enzo ang naging tahimik na haligi ng kanilang nagigibang tahanan, kumikilos ng may determinasyon na nagtatago sa galit na kumukulo sa ilalim. Bawat pagtingin niya sa kwintas na nakatago sa kanyang drawer ay parang pagtulos ng mainit na bakal sa kanyang dibdib. Si Nico naman ay sumisilong sa mga libro ang kanyang paraan upang takasan ang bigat na hindi niya lubos na maunawaan. Isang hapon, habang nag-iinit si Enzo ng sabaw, para sa kanilang hapunan isang tunog na hindi pamilyar ang pumunit sa katahimikan ng kanilang eskinita. Isang malakas makinis na ugong ng makina ng kotse, isang tunog na nabibilang sa mga subdibisyon sa Makati, hindi sa siksikang kalye ng Tondo. Nagsilabasan ng mga tsismosang kapitbahay, ang kanilang mga ulo ay sumisilip mula sa mga bintana, nagtataka kung sino ang naligaw sa kanilang lugar. Huminto ang isang makintab na itim na sedan sa tapat mismo ng kanilang gusali. Bumukas ang pinto sa panig ng driver at isang babae ang lumabas. Siya ang larawan ng lahat ng bagay na hindi si Lourdes. Nakasuot siya ng isang mamahaling pulang bestida na yumayakap sa kanyang katawan. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos at ang kanyang mukha ay nakamaskara sa makapal na makeup. Ang kanyang mga mata na natatakpan ng malalaking salaming pang-araw ay sinuri ang gusali ng may halong pagkadiri. Naramdaman ni Enzo ang paglamig ng kanyang dugo. Hindi niya kailangang makita ang pangalan sa resibo. Alam niya kung sino ito. Bago pa man siya makagalaw, narinig na niya ang matinis na tunog ng mga takong na umaakyat sa hagdanan. Pinuntahan niya si Nico na nagbabasa sa isang sulok. Nico, pumasok ka sa kwarto ni Mama. Huwag kang lalabas kahit anong mangyari. Utos niya ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng awtoridad. Nakita ni Nico ang takot at galit sa mga mata ng kanyang kuya
at tumango ng walang tanong mabilis na pumasok sa silid at isinara ang pinto. Humarap si Enzo sa pinto ng kanilang apartment. Ang kaniyang mga kamao ay nakakuyom sa kaniyang tagiliran habang ang tunog ng mga takong ay huminto sa labas. Isang serye ng malalakas at demanding na katok ang umalingaw-ngaw. Nag-atubili si Enzo sandali pagkatapos ay binuksan ang pinto ng bahagya. Nakatayo roon si Bianca Sanchez, ang kaniyang mga braso ay magkasalikop, isang mapagmataas na ngangisi ang nasa kaniyang mga labi. Tinanggal niya ang kaniyang salaming pang-araw. "Nandito ba ang tatay mo?" Tanong niya. Ang kaniyang boses ay kasing kinis ng sutla, ngunit may lamig ng yelo. Hindi niya tinapunan ng tingin si Enzo na para bang isa lamang siyang muebles. "Wala siya rito?" Sagot ni Enzo, sinubukang harangan ang daan. "At wala kang karapatang pumunta rito." Isang tawa ang kumawala kay Bianca, isang tunog na hindi abot sa kanyang mga mata. Ang matapang na panganay. "Nakikita ko na kung saan ka nagmana. Ngayon tumabi ka. Nandito ako para kausapin si Lourdes." Itinulak niya ang pinto at si Enzo, na nabigla sa kanyang kapangahasan, ay napaatras. Pumasok si Bianca sa apartment na para bang pag-aari niya ito. Ang kaniyang mamahaling pabango ay agad na pumuno sa maliit na espasyo, isang dayuhang amoy na sumasakal sa pamilyar na amoy ng kanilang tahanan. Ang kanyang mga mata ay napunta sa nakahigang anyo ni Lourdes sa sofa. "Lourdes," sabi niya, ang kanyang tono ay puno ng huwad na awa. "Narinig ko ang tungkol sa iyong kalagayan. Nakakalungkot." Sinubukang umupo ni Lourdes, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at sakit. "Sino ka? Anong ginagawa mo rito?" Lumapit si Bianca, ang kanyang mga takong ay tumutunog sa sahig na semento. "Ako si Bianca, at nandito ako para gawing mas madali ang mga bagay para sa lahat. Tingnan mo ang sarili mo. Isang pasanin. Isang pabigat kay Gregorio. Hindi mo ba nakikita na pinapahirapan mo lang siya? Umalis ka." Sigaw ni Enzo, humakbang sa pagitan nila. Hinarap niya si Bianca, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. "Wala kang karapatan." Hindi siya pinansin ni Bianca. Ang kanyang tingin ay nakapako kay Lourdes. "Alam mo, Lourdes, may isang simpleng katotohanan sa buhay na ito. Ang isang babaeng may sakit ay hindi kayang panatilihin ang isang lalaki. Ang mga lalaki ay nangangailangan ng lakas ng sigla. Hindi isang babaeng naghihintay na lang ng kaniyang kamatayan." Ang bawat salita ay parang suntok. Nakita ni Enzo ang pagbagsak ng mukha ng kaniyang ina, ang huling kislap ng paglaban sa kaniyang mga mata ay napalitan ng lubos na pagkatalo. Iyon na ang sumira sa kaniya. "Sinabi kong umalis ka." Sigaw niya. Itinulak si Bianca palayo mula sa kanyang ina. Nabigla si Bianca sa pisikal na kontak. Nawala ang kanyang pagkukunwari. Isang pangit na galit ang pumalit dito. "Huwag mo akong hahawakan, maruming bata." Sigaw niya, at sa isang mabilis na kilos, itinulak niya si Enzo ng buong lakas. Nawalan ng balanse si Enzo at bumagsak sa sahig. Ang kaniyang ulo ay tumama sa gilid ng isang maliit na mesang kahoy. Isang matinis na tunog ang umalingaw-ngaw sa kaniyang tainga. "Enzo." Ang sigaw ni Lourdes ay hindi isang bulong. Ito ay isang dagundong na nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Isang hindi kapani-paniwalang lakas ang bumuhos sa kanyang mga ugat. Gamit ang lahat ng natitirang enerhiya sa kanyang katawan, itinulak niya ang kanyang sarili mula sa sofa. Nangangatog ang kanyang mga binti, ngunit nanatili siyang nakatayo. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa apoy ng isang ina na pinoprotektahan ang kaniyang anak. Humarap siya kay Bianca, na nakatayo pa rin sa ibabaw ni Enzo, na may mapanuyang ngiti, at itinaas ang kaniyang kamay. Isang malutong na tunog ang umalingaw-ngaw sa silid, habang ang palad ni Lourdes ay dumapo sa pisngi ni Bianca. Hindi ito isang malakas na sampal, ngunit ito ay puno ng bigat ng lahat ng kaniyang sakit, pagtataksil at pagmamahal sa kaniyang mga anak.
Napatanga si Bianca ang kanyang kamay ay dahan-dahang dumampi sa namumulang marka sa kanyang pisngi. Ang kanyang bibig ay bumukas sa pagkabigla at sa sandaling iyon bumukas ang pinto. Nakatayo roon si Gregorio, ang kanyang mga mata ay lumipat mula sa namumulang pisngi ni Bianca patungo kay Enzo na nasa sahig at sa wakas kay Lourdes na nanginginig sa pagod ngunit nakatayo pa rin ng tuwid. Hindi niya kailangang magtanong. Pinili na ng kanyang mga mata kung aling panig ang papanigan. "Lourdes, ano ang ginagawa mo?" Ang kanyang sigaw ay parang latigo. Nilagpasan niya ang kanyang anak na nasa sahig at ang kanyang nanginginig na asawa at agad na lumapit kay Bianca. "Ayos ka lang ba, mahal?" Tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala na hindi kailanman naririnig ni Lourdes sa loob ng maraming buwan. Sinaktan nila ako, Greg." Humikbi si Bianca. Ang mga luha ng buhaya ay agad na bumagsak sa kanyang mga pisngi. "Gusto ko lang namang makipag-usap ng maayos." "Sinungaling." Sigaw ni Enzo, sinusubukang bumangon. Siya ang nauna. Tinulak niya ako. Lumingon si Gregorio sa kanyang anak. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng galit at pagkadismaya. "Tumahimik ka. Nakita ko ang nangyari. Paano mo nagawa ito sa kanya? At ikaw?" Sabi niya. Bumaling kay Lourdes. Ang kanyang boses ay bumaba sa isang mapanganib na bulong. "Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo, ito ang igaganti mo." Umiling si Lourdes. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mukha. "Hindi mo naiintindihan. Ang mga bata. Wala akong pakialam." Putol ni Gregorio. Inakbayan niya si Bianca. Hinila ito palayo sa kanila na para bang pinoprotektahan ito mula sa isang salot. Tiningnan niya ang paligid ng apartment, ang amoy ng sakit, ang katahimikan ng kawalan ng pag-asa, ang mga mukha ng kaniyang nagdurusa na pamilya. Isang malamig at matigas na desisyon ang nabuo sa kanyang mga mata. Bumaling siya sa kanila. Sa huling pagkakataon, ang kanyang mukha ay walang anumang emosyon maliban sa pagkasuklam. "Hindi ko na matiis ang ganitong klaseng bahay na parang burol." Sa mga salitang iyon, hinila niya si Bianca palabas ng pinto. Iniwan itong nakabukas na parang isang sumbat. Ang tunog ng kanilang pagmamadaling pagbaba sa hagdanan na sinundan ng pagsara ng pinto ng kotse at ang mabilis na pag-alis ng sasakyan, ang tanging mga tunog na pumuno sa nakakabiinging katahimikan na kanilang iniwan. Ang katahimikan na naiwan ni Gregorio ay mas mabigat at mas nakakasakal kaysa sa sigawang nauna rito. Ang bukas na pinto ay parang isang sugat na nagpapakita ng kanilang kahihiyan sa buong gusali. Mabilis na isinara ni Enzo ang pinto at nilapitan ng kanyang ina na bumagsak pabalik sa sofa. Ang pagsabog ng lakas na ipinakita niya kanina ay tuluyan ng nawala at ngayon ay mukha siyang babasaging figuri ng kanyang balat ay halos transparent sa ilalim ng malabong ilaw ng bumbilya. "Mama," bulong ni Enzo. Hinahaplos ang pawis sa noo nito. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi sa galit na pinipigilan niya. Nagmulat ng mga mata si Lourdes, isang tingin ng pagod na tila nagmula sa kaibuturan ng 100 taon. "Ayos lang ako, anak. Ang kapatid mo." Mula sa silid tulugan, dahan-dahang lumabas si Nico. Narinig niya ang lahat ang sigawan, ang sampal, ang mga salitang tumagos na parang kutsilyo. Ang kanyang mukha ay isang blangkong papel basa sa mga luhang hindi niya namalayang tumulo. "Kuya," sabi niya sa isang halos hindi marinig na boses, "aalis na ba si Papa?" Hindi masagot ni Enzo ang tanong. Paano mo sasabihin sa isang 10 taong gulang na hindi lang sila iniiwan, kundi itinatapon na parang basura, kaya't yumuko na lamang siya at inayos ang kumot ni Lourdes. Ilang oras ang lumipas sa isang mahirap na pananahimik. Ang tanging maririnig ay ang mababaw na paghinga ni Lourdes at ang malayong ingay ng trapiko sa labas. At pagkatapos, narinig nila ang tunog na muli,
ang pagbukas ng pinto. Pumasok si Gregorio. Hindi na siya galit. Mas malala pa. Siya ay malamig desidido at ang kaniyang mga mata ay walang anumang bakas ng pag-aalinlangan. Hindi niya sila tiningnan. Naglakad siya diretso sa silid tulugan na para bang wala silang tatlo roon. Narinig nila ang isang malakas na kalabog ng isang duffel bag na inihagis sa kama na sinundan ng ingay ng mga drawer na binubuksan at isinasara at ang kalansing ng mga metal na hanger na nagbabanggaan. Nag-iimpake siya. Ang katotohanan ng kaniyang ginagawa ay tumama kay Lourdes nang may bigat na halos hindi niya makayanan. Pinilit niyang muli ang kaniyang sarili na bumangon bawat kilos ay isang laban. Nakahawak sa mga dingding para sa suporta, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa pintuan ng silid tulugan. Nakatayo siya roon, isang anino sa sarili niyang tahanan, pinapanood ang lalaking pinangakuan niyang makasama habang buhay na binubura siya sa buhay nito. Gregorio, sabi niya ang kaniyang boses ay nanginginig, ngunit malinaw. Anong ginagawa mo? Ang dapat kong ginawa noon pa. Sagot niya hindi pa rin lumilingon abala sa pagtutupi ng isang kamiseta na para bang ito ang pinakamahalagang gawain sa mundo. Tumingin ka sa akin. Pakiusap niya. Sa wakas humarap siya. Ang pagkairita sa kanyang mukha kanina ay napalitan na ng isang matigas na pagwawalang bahala. Aalis na ako, Lourdes. Paano ang mga bata? Ang tanong na yon ay halos hindi niya masabi. Paano ang mga anak mo? Isang mapait ng ngisi ang gumuhit sa mga labi ni Gregorio. Ipasa mo sa ampunan. Wala akong pakialam. Sabi niya ang mga salita ay kasing talas ng bubog. Hindi ko responsibilidad yan. Ikaw ang may gusto sa kanila. Problema mo na yan. Ang bawat salita ay isang suntok sa dibdib ni Lourdes. Nag-aalis ng hangin sa kanyang mga baga. Napaatras siya na pahawak sa hamba ng pinto. Narinig ni Enzo ang lahat mula sa sala. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na sugurin ng lalaking iyon na saktan ito tulad ng pagsakit nito sa kanila. Ngunit sa halip isang nakakakilabot na kalmado ang bumalot sa kanya. Humakbang siya pasulong dumaan sa kanyang ina at huminto sa harap ng kanyang ama, hinarangan ang daan nito palabas. Umalis ka sa daan, Enzo. Tinitigan ni Enzo ang kanyang ama, hindi sa mga mata ng isang anak, kundi sa mga mata ng isang hukom. Tandaan mo ang araw na ito. Sabi niya, ang kanyang boses ay mababa at matatag walang bakas ng pagkabata. Hinding-hindi kita mapapatawad. Isang malakas at mapang-uyam na tawa ang kumawala kay Gregorio. Nagpapatawa ka ba? Sino ka para magpatawad sa akin? Itinulak niya ang kaniyang anak sa balikat isang malakas na tulak na nagpatumba kay Enzo sa gilid. Huwag kang haharang-harang sa daan ko. Kinuha ni Gregorio ang kaniyang bag at naglakad palabas ng silid. Nilagpasan niya si Lourdes na parang hangin. Nilagpasan niya si Nico na nakatayo sa pasilyo, ang mukha ay basang-basa sa luha. Hindi siya lumingon, hindi siya nagpaalam. Binuksan niya ang pinto at pagkatapos ay isinara ito ng buong lakas. Ang pagsasara ng pinto ay yumanig sa pundasyon ng kanilang mundo, isang huling hindi na mababawing tunog ng pag-abandona. Sa katahimikang sumunod ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-iyak ni Nico. Si Enzo ay dahan-dahang tumayo, ang kanyang muka ay parang bato. Ang sakit sa kanyang balikat ay walang-wala, kumpara sa sakit sa loob niya. Mga anak, ang boses ni Lourdes ay isang bulong lamang. Siya ay nakabalik na sa sofa, ngunit sa pagkakataong ito, may kakaiba sa kanyang mga mata. Isang kapayapaan, isang pagtanggap. Ang huling laban ay tapos na. Halik kayo, sabi niya, itinataas ang isang nanginginig na kamay. Lumapit si Enzo at Nico, umupo sa magkabilang gilid niya. Kinuha niya ang kanilang mga kamay, ang kanyang hawak ay mahina, ngunit puno ng kahulugan. Enzo, Nico,
Makinig kayo sa akin. Sabi niya ang kanyang hininga ay mababaw. Malapit na akong mawala at alam kong magiging mahirap ito. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa mga mata ng magkapatid. Pero kailangan ninyong maging matatag para sa isa't isa. Hinigpitan niya ang kanyang hawak. Ipangako niyo sa akin, lagi kayong magkasama. Alagaan niyo ang isa't isa. Ikaw, Enzo, ikaw, na ang magiging haligi ng kapatid mo. At ikaw, Nico, makinig ka palagi sa kuya mo. Tumango ang dalawa, hindi makapagsalita dahil sa mga luhang bumabara sa kanilang lalamunan. At ipangako niyo pa ang isang bagay. Pagpapatuloy niya tinititigan ng bawat isa sa kanila ng may matinding pagmamahal. Huwag na huwag kayong magiging katulad ng ama ninyo. Huwag ninyong talikuran ang mga nagtitiwala sa inyo. Maging mabuting tao kayo, mga taong maipagmamalaki ko. Opo, Mama. Sabi ni Enzo, ang kaniyang boses ay basag ngunit matatag. Pangako. Pangako. Hikbi ni Nico. Isang mahinang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lourdes. Mahal na mahal ko kayo, bulong niya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at isang payapang katahimikan ang bumalot sa kanya. Ang kanyang kamay na nakahawak sa kanila ay lumuwag. Ang mababaw niyang paghinga ay huminto. Ilang sandali pa silang nakaupo roon, nakahawak sa kanyang kamay na lumalamig na bago tuluyang tumama sa kanila ang katotohanan. Wala na siya. Ang burol ay simple at tahimik. Si Aling Teresa, ang kanilang mabait na kapitbahay, ang tumulong sa kanila sa lahat mula sa pag-aasikaso ng mga papeles hanggang sa paghahanda ng kaunting pagkain para sa iilang bisita. Siya ang naging kanilang kanlungan sa gitna ng unos. Habang inililibing ang puting kabaong ni Lourdes, napansin ni Enzo ang isang babaeng nakatayo sa di kalayuan sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno ng akasya. Siya ay nasa mga huling taon ng kanyang edad, nakasuot ng itim, ngunit may isang matigas na ekspresyon sa kanyang mukha na hindi nagpapakita ng anumang kalungkutan. Nakilala niya ito, si Consuelo, ang nakatatandang kapatid ni Gregorio, na hindi nila madalas makita. Hindi nakatingin si Consuelo sa libingan. Sa halip ang kanyang mga mata ay tila sinusuri ang maliit na grupo ng mga nagluluksa at pagkatapos ay tumingin sa direksyon ng kanilang apartment. May kalkulasyon sa kaniyang tingin, isang bagay na malamig at mapanuri, na para bang hindi siya nagluluksa sa isang namatay, kundi tinitingnan ng isang ari-arian na naiwan. Isang bagong takot ang gumapang sa puso ni Enzo. Naramdaman niya na ang pagsara ng pinto ng kanyang ama ay hindi ang katapusan ng kanilang pagdurusa. Ito ay simula pa lamang. 5 taon. Pagkatapos, ang amoy ng pritong bawang at kumukulong kanin ang bumati sa umaga sa maliit na apartment. Ang lugar ay pareho pa rin, ngunit ang bigat ng kalungkutan ay unti-unting napalitan ng isang tahimik na determinasyon. Si Enzo ngayon ay isang 20 taong gulang na binata, ay kumikilos ng may husay sa maliit na kusina. Ang kanyang katawan ay mas matangkad at mas maskulado resulta ng mga taon ng pisikal na trabaho at mahabang oras ng paglalakad. Ang kanyang muka ay nawalan na ng lambot ng pagkabata, pinalitan ng isang seryosong anyo na nagpapahiwatig ng mga responsibilidad na kaniyang pasan. Isang first-year medical student sa isang pampublikong unibersidad, ang buhay ni Enzo ay isang walang katapusang pag-juggling. Sa umaga siya ay isang estudyante na masigasig na sinisipsip ang bawat aralin tungkol sa anatomy at biochemistry. Sa gabi ang kaniyang mga kamay na balang araw ay magliligtas ng buhay ay abala sa paghuhugas ng mga plato sa isang maliit na karinderya sa Divisoria. Bawat sentimo na kaniyang kinikita ay maingat na inilalaan para sa matrikula mga libro pagkain at sa lumalaking pangangailangan ni Nico. Nico, bumangon ka na dyan. Malilate ka na.
Tawag ni Enzo habang inihahain ang sinangag at itlog sa mesa. Lumabas si Nico mula sa kanilang kwarto. Ngayon ay isang 15 taong gulang na high school student. Siya ay payat at bahagyang mas matangkad ang kanyang mga mata ay may katalinuhang nagniningning sa likod ng makapal na salamin. Kuya, nakita mo ba yung libro ko sa history? Nasa ibabaw ng TV. Siguraduhin mong nasa bag mo lahat ng kailangan mo. Paalala ni Enzo na parang isang ama kaysa isang kapatid. Ang kanilang buhay ay naging posible dahil sa isang anghel na nasa kabilang pinto lamang. Si Aling Teresa na ang sariling mga anak ay nasa ibang bansa na ay ibinuhos ang kanyang pagmamahal at suporta sa 2 ulilang lalaki. Siya ang tumitingin kay Nico kapag gabi na umuuwi si Enzo, nagdadala ng ulam kapag alam niyang pareho silang pagod at nag-aalok ng mga salita ng pampalakas loob kapag ang lahat ay tila napakabigat. Para sa magkapatid siya ang naging init ng isang ina na kinuha sa kanila ng maaga. Si Nico ay namumukadkad sa ilalim ng kanilang pinagsamang pag-aalaga. Siya ay laging nangunguna sa klase. Ang kanyang isipan ay kasing talas ng isang labaha. Isang araw, habang tinutulungan niya si Enzo sa pag-aaral, para sa isang pagsusulit sinabi niya, "Kuya, paglaki ko, gusto kong maging abogado." Tumingin si Enzo mula sa kanyang libro na gulat. Bakit abogado? Para maipagtanggol ko yung mga taong katulad natin. Sabi ni Nico, ang kanyang boses ay may bigat na hindi karaniwan sa kanyang edad. Para kapag may mga taong masama na gustong kunin ang dapat sayo, may lalaban para sa kanila. Para hindi na mauulit yung... Hindi niya tinapos ang pangungusap, ngunit alam ni Enzo kung ano ang ibig niyang sabihin. Ang imahe ni Tia Consuelo na nakatayo sa libing ng kanilang ina ay nakatatak pa rin sa kanilang isipan. Ngumiti si Enzo isang tunay at pagod na ngangiti. Magiging mahusay kang abogado, Nico. Sisiguraduhin ko yan. Sa kabilang banda ng Metro Manila sa isang condominium sa Bonifacio Global City na kumikinang sa ilalim ng araw ang buhay ay isang walang katapusang selebrasyon. Si Gregorio Cherdancev ay nabubuhay sa isang panaginip. Sa piling ni Bianca naramdaman niyang bumalik siya sa pagiging binata. Ang kanilang mga araw ay puno ng mga mamahaling hapunan, mga party na tumatagal hanggang madaling araw at mga biglaang biyahe sa Palawan o Boracay. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang ipon at kita sa pagpapasaya kay Bianca, bumibili ng mga alahas designer bags at lahat ng bagay na kumikinang. Ikaw ang pinakamahusay, Greg. Sasabihin ni Bianca, hahalikan siya sa pisngi habang isinusuot ang isang bagong pares ng hikaw na diamante. At sa mga sandaling iyon, nararamdaman ni Gregorio na tama ang kaniyang naging desisyon. Ito ang buhay. Walang sakit, walang responsibilidad, walang mga batang umiiyak, tanging kasiyahan. Sinubukan niyang huwag isipin ang nakaraan. Ngunit minsan, sa gitna ng gabi, kapag ang alak ay nawala na ang epekto, ang imahe ni Lourdes na nakahiga sa sofa ang mga mata ay puno ng sakit ay sumusulpot sa kaniyang isipan. Ang mga salita ni Enzo, "Hinding-hindi kita mapapatawad," ay umuulit-ulit sa kaniyang tainga. Itinataboy niya ang mga alaala ni Lulunod ang mga ito sa mas maraming alak at mas maiingay na party. Ang kaniyang trabaho bilang isang engineer sa isang malaking construction firm ang nagpopondo sa kanilang marangyang pamumuhay. Ngunit habang lumilipas ang mga buwan ang kaniyang pagiging pabaya, ay nagsimulang mapansin. Madalas siyang huli ang kaniyang trabaho ay naging palpak at ang kaniyang isip ay laging nasa kung saan sila susunod na magbabakasyon. Ang katotohanan ay bumagsak ng walang babala. Isang Lunes ng umaga, ipinatawag siya sa opisina ng HR. Restructuring. Sabi ng babae hindi man lang tumitingin sa kanyang mga mata. Dahil sa pagbabago sa ekonomiya, kailangan naming magbawas ng mga empleyado.
Ang kaniyang pangalan ay nasa listahan. Sa isang iglap na wala ang lahat ang malaking sweldo, ang mga benepisyo ang katatagan. Huwag kang mag-alala, mahal. Sabi ni Bianca noong una, hinahaplos ang kaniyang braso. Makakahanap ka rin ng bagong trabaho. Mas maganda pa. Ngunit lumipas ang mga linggo naging mga buwan. Ang mga alok na trabaho ay kakaunti at ang mga sahod ay mas mababa kaysa sa kaniyang nakasanayan. Si Gregorio, na nasanay sa isang komportabling buhay, ay naging mapili. Ang kaniyang pagmamataas ay hindi nagpapahintulot sa kanya na tumanggap ng mas mababang posisyon. Ang kanilang mga ipon ay mabilis na naubos. Ang mga mamahaling hapunan ay napalitan ng take-out at ang mga biyahe ay naging mga alaala na lamang. Ang pagbabago kay Bianca ay unti-unti ngunit tiyak. Ang kaniyang mga halik ay lumamig. Ang kaniyang mga ngiti ay naging pilit. Nagsimula siyang magreklamo tungkol sa mga bayarin sa upa ng kondo sa kaniyang mga pangangailangan. Ang huling pako sa kabaong ay dumating isang gabi ng Biyernes. Umuwi si Gregorio pagod mula sa isa na namang araw ng walang saysay na paghahanap ng trabaho at natagpuan si Bianca na nag-iimpake ng kaniyang mga gamit sa mga mamahaling maleta. Anong ginagawa mo? Tanong niya, isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang dibdib. Humarap si Bianca, ang kanyang muka ay walang emosyon. Aalis na ako, Greg. Hindi ko na kaya to. Pero mahal mo ako, sabi mo. Tumawa si Bianca, isang tawang mapait at walang kagalakan. Pag-ibig, Greg, kailangan kong maging praktikal. Hindi ako pinalaki para maging asawa ng isang talunan. May nakilala akong iba. Matagumpay siya. Kaya niyang ibigay ang buhay na nararapat sa akin. Pagkatapos ng lahat ng ibinigay ko sa'yo, sigaw ni Gregorio, ang kaniyang boses ay puno ng desperasyon. Anong ibinigay mo? Pera na ngayon ay wala na, Greg, tapos na tayo. Kinuha niya ang kaniyang mga maleta at naglakad patungo sa pinto. Bianca, pakiusap. Huminto siya sa may pinto at lumingon, isang huling tingin ng pagkasuklam. Alam mo, nakakaawa ka. Iniwan mo ang pamilya mong naghihingalo para sa akin. At ngayon, iniiwan kita. Siguro karma lang yan. At sa mga salitang yon, umalis siya, isinara ang pinto sa likuran niya na nag-iwan ng isang nakakabiinging katahimikan na mas masakit pa kaysa sa pagsasara ng pinto na ginawa niya 5 taon na ang nakalipas. Naiwan si Gregorio na mag-isa sa mamahaling kondo na hindi na niya kayang bayaran, na papaligiran ng mga multo ng isang buhay na kaniyang ninakaw at isang buhay na kaniyang sinayang. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 5 taon, umiyak siya. Hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa awa sa sarili. Pagkalipas ng ilang linggo, pagkatapos mapalayas sa kondo, natagpuan niya ang kaniyang sarili na nakatayo sa isang maruming kalye sa Pasay, sa harap ng isang gusali na nag-aalok ng mga murang kwarto na paupahan. Dala ang isang maliit na bag na naglalaman ng iilang natitirang damit. Umakyat siya sa hagdanan ng amoy ng luma at nabubulok na kahoy ang sumalubong sa kanya. Habang nakahiga siya sa isang manipis na kutsyon sa sahig ng kanyang bagong masikip na silid, nakatitig sa kisame na may mga mantsa ng tubig, isang imahe ang bumalik sa kanya, ang imahe ni Enzo, isang batang lalaki na may mga matang puno ng bakal na determinasyon na nagsasabing hindi siya kailanman patatawarin. Sa gabing iyon, sa kabilang panig ng lungsod, si Enzo ay nakaupo sa tabi ng kaniyang natutulog na kapatid. Binabantayan ito. Hinaplos niya ang buhok ni Nico at isang panata ang muling nabuo sa kaniyang puso. Hindi sila magiging katulad niya. Hinding-hindi. Sila ay aangat mula sa abo na iniwan ng kanilang ama. Sila ay sisibol. 10 taon. Pagkatapos ng kabanata 15 taon mula nang umalis si Gregorio, ang malamig na hangin mula sa air conditioner
ay humuhuni ng mahina sa loob ng operating room ng isang malaking pampublikong ospital sa Quezon City. Isang matinding liwanag mula sa surgical lamp ang nakatutok sa pasyenteng nakahiga sa mesa. Ang dibdib nito ay bukas, nagpapakita ng isang pusong tumitibok ng mahina. Sa gitna ng lahat nakatayo, si Dr. Enzo Cherdancev. Sa edad na 30, si Enzo ay naging isang ganap na lalaki. Ang kanyang mga balikat ay malapad, ang kanyang postura ay nagpapakita ng kumpiyansa, at ang kanyang mga mata na ngayon ay nakatago sa likod ng surgical loops ay may taglay na matinding pokus at awtoridad. Ang kaniyang mga kamay na minsay naghugas ng libo-libong plato ngayon ay kumikilos ng may pambihirang presisyon at kahusayan sa loob ng dibdib ng pasyente. Scalpel, sabi niya, ang kaniyang boses ay kalmado at kontrolado sa kabila ng tensyon sa silid. Agad na inabot ng isang nurse ang instrumento. Sa loob ng sumunod na 2 oras, pinangunahan niya ang kaniyang team sa isang maselang coronary artery bypass surgery. Bawat tahi, bawat clamp, bawat utos ay ibinigay ng may katiyakan. Siya ay hindi na ang batang lalaki na hinarangan ng daan ng kaniyang ama. Siya ay isang lifesaver, isang iginagalang na cardiothoracic surgeon. Nang matapos ang operasyon at matagumpay na naisara ang dibdib ng pasyente, huminga ng malalim si Enzo. "Magandang trabaho, team," sabi niya, tinatanggal ang kaniyang madugong guwantes. Sa paglabas niya ng operating room, ang pagod ay kitang-kita sa kaniyang mukha, ngunit meron ding isang malalim na kasiyahan. Ito ang kaniyang mundo. Ito ang katuparan ng kaniyang pangako. Samantala, sa puso ng Makati Central Business District, isang ibang uri ng laban ang nagaganap. Sa loob ng isang modernong opisina na may malalaking bintanang salamin, si Attorney Nico Cherdancev ay nakatayo sa harap ng isang conference table na papaligiran ng mga abogado mula sa isang malaking korporasyon. Sa edad na 25, si Nico ay may anyo ng isang matagumpay na profesional. Ang kanyang murang edad ay natatabunan ng kanyang matalas na pananamit, matapang na tingin, at ang paraan ng kanyang pagsasalita, malinaw, tiyak, at hindi natitinag. "Mawalang galang na po, Ginoo," sabi ni Nico sa pangunahing abogado ng kabilang panig, ngunit ang probisyon sa kontrata na inyong binabanggit ay malinaw na labag sa labor code. Ang aking kliyente, isang single mother na nagtrabaho sa inyong kumpanya ng 10 taon, ay tinanggal sa trabaho nang walang sapat na dahilan. Hindi kami humihingi ng pabor. Hinihingi namin ang tama. Ang kaniyang mga argumento ay matibay, suportado ng mga ebidensya at legal precedents. Pagkatapos ng 1 oras na matinding negosasyon, sumuko ang kabilang panig. Napagkasunduan nila ang isang malaking separation pay para sa kliyente ni Nico. Sa paglabas niya ng conference room, isang nangiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito ang kanyang mundo. Ito ang katuparan ng kanyang pangako. Tuwing unang linggo ng buwan, ang dalawang mundong ito ay nagtatagpo. Nagkita ang magkapatid sa labas ng Manila North Cemetery. Si Enzo ay nakasuot ng simpleng polo shirt at maong, habang si Nico ay naka-button-down shirt pa rin mula sa opisina. Dala nila ang mga paboritong bulaklak ni Lourdes, puting rosas at sampagita. Magkasabay silang naglakad sa mga pamilyar na landas patungo sa isang simpleng puntod na laging malinis at naalagaan. "Hi, Ma," sabi ni Enzo habang inilalagay ang mga rosas sa florera. "Pasensya na kung ngayon lang ulit. Naging busy sa ospital. May isang pasyente kami, malala yung kaso, pero nalagpasan niya. Sana nakikita mo." "Ako rin po, Ma," sabi ni Nico, inaayos ang mga kandila. "Nanalo kami sa kaso para kay Aling Marites. Naalala mo po siya, yung kapitbahay natin dati. Iniwan din ng asawa. Ngayon, may sapat na siyang pera para magsimula ulit kasama ang mga anak niya. Para sa inyo po yon." Nakatayo sila roon ng tahimik, ang bawat isa ay abala sa sariling pag-iisip.
Ang sementeryo ang kanilang santuwaryo, ang lugar kung saan ang kanilang mga tagumpay ay may mas malalim na kahulugan. Sila ay hindi lamang nagtatrabaho para sa kanilang sarili. Sila ay nabubuhay para tuparin ang huling habilin ng kanilang ina. Sa pag-alis nila, inakbayan ni Enzo ang kaniyang nakababatang kapatid. Kamusta na pala si Aling Teresa? Tumawag ako kagabi. Medyo nangihina na raw ang tuhod. Sabi ko, dadalaw tayo sa susunod na linggo. Dalhan natin siya ng paborito niyang inihaw na manok. Good idea. Utang natin sa kanya ang lahat. Ang kanilang buhay ay matatag. Nakatira pa rin sila sa apartment sa Tondo, bagamat ito ay mas maayos na ngayon. Iginiit ni Nico na manatili roon. Ito ang tahanan natin, kuya. Dito nakatira ang mga alaala ni mama. At si Enzo sa kabila ng kaniyang lumalaking sahod ay sumang-ayon. Sa isang madilim at masikip na bodega sa pier ng Maynila, ang hangin ay mabigat sa amoy ng kalawang pawis at nabubulok na isda. Dito ang mundo ni Gregorio Cherdancev ay lumiit sa walang katapusang pagbubuhat ng mabibigat na kahon at sako. Sa edad na 57, si Gregorio ay mukhang mas matanda pa. Ang kaniyang buhok ay halos puti na, ang kaniyang likod ay kuba na dahil sa bigat ng kaniyang trabaho at ang kaniyang mga kamay ay magaspang at puno ng kalyo. Ang dating kumpiyansa sa kaniyang mga mata ay napalitan ng isang pagod at walang pag-asang tingin. Pagkatapos siyang palayasin ni Bianca, gumugol siya ng maraming taon sa pagpapalipat-lipat sa mga murang trabaho at mas murang tirahan. Kalaunan nakilala niya si Elena, isang balo, na may 2 anak na nagtatrabaho bilang dispatcher sa pier. Si Elena ay hindi si Bianca. Siya ay praktikal matigas at walang panahon para sa mga pangarap. Nakita niya kay Gregorio ang isang katawan na kayang magtrabaho at isang lalaking desperado para sa isang bubong sa ibabaw ng kaniyang ulo. Nagpakasal sila hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa pangangailangan. Ang kanilang buhay ay isang araw-araw na pakikibaka. Uuwi si Gregorio sa isang maliit na barong-barong, pagod na pagod at sasalubungin ng mga reklamo ni Elena tungkol sa kulang na pera sa mga bayarin sa ingay ng mga bata na hindi niya tunay na anak. Kulang na naman ang ibinigay mo. Sigaw ni Elena, isang gabi, iwinawasiwas ang iilang daang pisong papel sa harap ng kaniyang mukha. Paano abot? To may field trip si Junjun. Kailangan ng bagong sapatos ni Maricel. Ginagawa ko na ang lahat ng makakaya ko. Sagot ni Gregorio, ang kaniyang boses ay pagod. Hindi sapat ang kaya mo. Bulyaw ni Elena. Wala kang kwentang lalaki. Kung alam ko lang, hindi na niya pinansin. Araw-araw, ganito ang eksena. Ang kanyang buhay ay naging isang impyerno na siya mismo ang gumawa. Isang hapon, habang nagkakarga sila ng mga sako ng bigas sa isang barko, narinig ni Gregorio ang 2 kasamahan na nag-uusap. Nakita mo ba yung balita kagabi? Yung batang abogado na tumalo sa Del Mundo Corporation. Grabe ang galing. Oo, yung Cherdancev, di ba? Sabi nila, napakatalino raw. Natigilan si Gregorio ang sako ng bigas ay halos mabitawan niya. Cherdancev, isang pamilyar na sakit ang kumirot sa kaniyang dibdib. Hindi kaya? Nang gabing iyon, pinilit niyang humanap ng access sa internet sa isang maliit na computer shop. Nanginginig ang kaniyang mga kamay habang tinatype niya ang pangalan. Lumabas ang mga artikulo, mga larawan. Attorney Nico Cherdancev, walang duda. Ito ang kaniyang anak. Ang batang lalaki na iniwan niya ay isa ng tanyag na abogado. Sinubukan niyang hanapin ang pangalan ng panganay niya. Dr. Enzo Cherdancev. Isang listahan ng mga surgeon sa isang kilalang ospital ang lumabas. Nakatitig siya sa screen, ang mga larawan ng kanyang 2 matagumpay na anak ay tila nanunuya sa kanya. Sila ay umangat. Naging isang bagay na maipagmamalaki nang wala siya. Sa kabila niya, isang halo ng inggit pagsisisi
at isang kakaibang uri ng pagmamataas ang bumalot sa kanya. At pagkatapos, isang madilim na ideya ang nagsimulang mabuo sa kaniyang isipan. Isang ideya na ipinanganak mula sa desperasyon. Pag-uwi niya, sinalubong siya ng isa na namang sigawan mula kay Elena. Ngunit sa pagkakataong ito, may ibang pumasok sa kaniyang isip. Tiningnan niya ang kanilang miserableng tahanan at pagkatapos ay inalala ang mga ngiti sa larawan ng kaniyang mga anak. Mayroon silang isang bagay na pag-aari niya dati, isang bagay na maaring may halaga pa. Kinabukasan hindi siya pumasok sa trabaho. Sa halip naglakbay siya patungo sa Tondo, sa isang lugar na hindi na niya tinapakan sa loob ng 15 taon. Nakatayo siya sa kabilang kalye, pinagmamasdan ang lumang apartment building. Nakita niya si Aling Teresa na nagwawali sa labas. At pagkatapos, nakita niya ang pinto ng kanyang dating tahanan. Habang nakatayo siya roon, isang itim na kotse ang huminto sa harap. Bumaba si Consuelo, ang kanyang kapatid. Mas matanda na ito ngayon. Mas maraming kulubot, ngunit ang parehong matigas at sakim na ekspresyon ay naroon pa rin. May kasama siyang isang lalaking mukhang abogado. Tiningnan ni Consuelo ang apartment building. Pagkatapos ay may itinuro sa kasama niya isang ngiti ng kasakiman ang gumuhit sa kanyang mga labi. Naintindihan ni Gregorio ang lahat. Ang kanyang kapatid ay hindi kailanman sumuko. At ngayon, meron na siyang plano. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Gregorio. Ang kaniyang mga anak ay matagumpay na. Ang kaniyang kapatid ay may masamang balak. Marahil sa gulo na ito, mayroon ding puwang para sa kanya. Marahil panahon na para ipaalala sa lahat na siya pa rin sa mata ng batas ang ama. Isang gabi, habang naghahapunan sina Enzo at Nico sa kanilang apartment, isang sobre ang isinilid sa ilalim ng kanilang pinto. Hindi ito ordinaryong sulat. Ang sobre ay makapal at mamahalin at may nakatatak na logo ng isang kilalang law firm sa Maynila. "Ano yan?" tanong ni Enzo habang nanginunguya ang adobo na niluto ni Aling Teresa. Kinuha ni Nico ang sobre. Sa paghawak pa lang niya dito, naramdaman na niya ang bigat ng nilalaman nito. Maingat niyang binuksan ito. Sa loob ay isang formal na liham puno ng mga salitang legal na pamilyar sa kanya, ngunit ang kahulugan ay tumama sa kanya na parang suntok sa sikmura. Ito ay isang letter of demand. Isang formal na paghahabol mula kay Consuelo Cherdancev, kapatid ng kanilang ama, para sa parte nito sa bahay at lupa na tinitirhan nila. Isinasaad sa liham na dahil si Gregorio Cherdancev ay ang legal na asawang nabubuhay pa at ang ari-arian ay nakuha sa loob ng kanilang kasal, ito ay itinuturing na conjugal property. Bilang pinakamalapit na kamag-anak ni Gregorio, si Consuelo ay naghahabol ng karapatan. "Anong sabi?" tanong ni Enzo. Napansin ang biglaang pagbabago sa ekspresyon ng kapatid. Hindi sumagot si Nico. Binasa niya ulit ang liham, ang kaniyang mga mata ay mabilis na gumagalaw sa bawat linya. Ang kaniyang mukha ay unti-unting nawalan ng kulay at pagkatapos isang malamig na katigasan ang pumalit dito. Ang init ng kanilang hapunan ay tila naglaho na palitan ng isang nagyeyelong tensyon. Ibinaba niya ang sulat sa mesa. Ang kaniyang mga daliri ay marahang tumatapik dito, ang tanging tunog sa silid, bukod sa pagtibok ng lumang orasan sa dingding. "Sinusubukan nilang kunin ang bahay ni Mama," sabi ni Nico. Ang kanyang boses ay kalmado sa isang paraan na mas nakakatakot kaysa sa isang sigaw. Tumingin siya kay Enzo at sa mga mata nito, nakita ng doktor ang isang apoy na hindi pa niya nakita dati, isang apoy ng malamig na galit at matalas na talino. Nakalimutan yata ni Tia Consuelo kung sino ang kinakalaban niya. Pagpapatuloy ni Nico, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kaniyang mga labi. Nagkamali siya ng desisyon. Makalipas ang 1 linggo sa conference room ng maliit
Ngunit profesional na opisina ni Nico sa Ortigas ang tensyon ay halos mahahawakan. Nakaupo si Nico sa isang dulo ng mesa, ang kanyang anyo ay kalmado at nakakupo. Sa kabilang dulo nakaupo si Consuelo, nakasuot ng itim na bestida, at perlas ang kanyang mukha ay may ekspresyon ng pagiging kampante. Sa tabi niya ay ang kanyang abogado, si Attorney Reyes, isang mas matandang lalaki na may mapagmataas na tindig. Attorney Cherdancev, simula ni Attorney Reyes, ang kanyang boses ay may bahid ng pagmamaliit na parabang nakikipag-usap sa isang estudyante. Ang kaso ay simple lamang. Ang ari-arian sa tondo ay nakuha noong kasal pa ang iyong ina at ang kapatid ng aking kliyente, si G. Gregorio Cherdancev. Sa ilalim ng family code, ito ay assumed conjugal. Bilang surviving spouse, si G. Cherdancev ay may karapatan at bilang kapatid na nag-aalala sa kapakanan niya. Kapakanan. Putol ni Nico, ang kanyang boses ay magalang ngunit may talim. O kasakiman. Nangunot ang noo ni Consuelo. Bastos kang bata ka, wala kang modo. Tinaas ni Nico ang isang kamay, isang kilos na nagpapatahimik. Pagpasensyahan niyo na po, tiya. Pero dito sa loob ng opisinang ito, ako po si Attorney Cherdancev. At pag-usapan po natin ang batas, hindi ang modo. Huminga ng malalim si Attorney Reyes, halatang naiirita. Gaya ng sinasabi ko, ang batas ay nasa panig namin. Kung hindi natin ito maayos ng mapayapa, mapipilitan kaming dalhin ito sa korte. Tumango si Nico na parabang sumasang-ayon. Naiintindihan ko po ang inyong posisyon, Attorney Reyes. Ito ay isang magandang argumento. Mayroon lamang po itong isang maliit na problema. At ano naman yun, iho? Tanong ni Attorney Reyes nang may pagkasuklam. Ang problema po, sabi ni Nico, dahan-dahang binuksan ng isang folder sa harap niya, ay mali po ang pundasyon ng inyong argumento. Inilabas niya ang isang luma, bahagyang naninilaw na dokumento. Ito ay isang certified true copy mula sa Registry of Deeds. Ito po ay isang kopya ng huling habilin at testamento ng aking lola, si Ganga Salvation Ferrer, ang ina ng aking ina. Malinaw na isinasaad dito sa Article 3, Section 2. Sabi ni Nico, binabasa ang isang bahagi. Ang bahay at lupa na matatagpuan sa Tondo, Maynila ay ipinamamana ko sa aking kaisa-isang anak na si Lourdes Ferrer bilang kaniyang exclusive and separate property. Tumingin si Nico sa kanila. Ang dokumentong ito ay naisakatuparan 3 taon bago pa man ikasal ang aking ina sa inyong kapatid, tiya. Ang titulo ay nailipat sa pangalan ni Mama bilang isang dalaga. Bos inilabas niya ang isa pang dokumento, isang kopya ng titulo ng lupa. As you can see, ang titulo ay nakapangalan lamang kay Lourdes Ferrer Single. Hindi ito kailanman naging conjugal property. Ito ay paraphernal property sa ilalim ng batas. Ang mukha ni Attorney Reyes ay dahan-dahang namutla habang tinitingnan niya ang mga dokumento. Ang kaniyang kumpiyansa ay naglaho. At ayon sa Article 92 ng Family Code of the Philippines, pagpapatuloy ni Nico ang kaniyang boses ay parang isang propesor na nagtuturo sa isang klase, ang exclusive property ng bawat asawa ay hindi napupunta sa conjugal partnership. Sa madaling salita, si Gregorio Cherdancev ay walang anumang legal na karapatan sa bahay na yon. Noon at lalo na ngayon, isinara ni Nico ang folder. Kaya kung gusto niyo pa ring ituloy ito sa korte, sige lang po. Siguradong matutuwa ang media sa kwento ng isang tiyahin na sinusubukang palayasin ang kaniyang mga ulilang pamangkin mula sa nag-iisang tahanan na iniwan ng kanilang ina. Sa tingin ko, hindi magiging maganda yon para sa reputasyon ninyo. Ang katahimikan sa silid ay nakakabingi. Si Consuelo ay nakatitig kay Nico. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas sa pagkabigla. Ang mapagmataas niyang anyo ay gumuho na palitan ng isang pangit na ekspresyon ng pagkatalo at kahihiyan. Ang batang lalaki na minamaliit niya ay hindi lang lumaban,
Dinurog siya nito gamit ang mismong batas na inaasahan niyang gagamitin laban sa kanila. Ito ay pandaraya. Sigaw ni Consuelo, ang kaniyang boses ay nanginginig sa galit. Tayo na, Mrs. Cherdansev, sabi ni Attorney Reyes, mabilis na iniligpit ang kanyang mga gamit. Alam niya kung kailan siya talo. Wala na tayong mapapala dito. Tumayo si Consuelo, ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Itinuro niya ang isang nanginginig na daliri kay Nico. Hindi pa tayo tapos. Tapos na po tayo, tiya. Sagot ni Nico, ang kanyang boses ay malamig at pinal. At wag na po kayong babalik. Padabog na lumabas si Consuelo at ang kanyang abogado sa opisina. Naiwan si Nico na mag-isa sa conference room. Huminga siya ng malalim, ang adrenaline mula sa komprontasyon ay unti-unting nawawala. Tumingin siya sa labas ng bintana sa mga nagtataasang gusali ng Makati. Ito ang unang pagkakataon na ginamit niya ang kanyang propesyon para ipagtanggol ang memorya ng kanyang ina. Isang pakiramdam ng tagumpay ang bumalot sa kanya, ngunit mayroon ding kirot. Sana ay naroon si Lourdes upang makita ito. Para sa iyo ito, mabulong niya sa kanyang isipan. Sa sandaling iyon, nagring ang kanyang telepono. Nakita niya ang pangalan ni Enzo sa screen. Ngumiti siya, sabik na ibalita ang magandang balita. Kuya, sabi niya pagsagot sa tawag, nanalo tayo. Ngunit ang boses sa kabilang linya ay hindi masaya. Ito ay apurado at puno ng tensyon. Nico, makinig ka. Bakit, anong nangyari? Tanong ni Nico. Ang kaniyang pakiramdam ng tagumpay ay agad na napalitan ng pag-aalala. May dinala dito sa ER. Sabi ni Enzo, ang ingay ng kaguluhan sa ospital ay maririnig sa likuran. Malubhang aksidente sa sasakyan, multiple trauma, critical. Okay. Sino ka? Nagkaroon ng isang maikling pag-pause. Hindi pa namin alam. Sabi ni Enzo, ang kaniyang boses ay bumaba. Walang identification. Isang lalaki, mga nasa huli ng 50s. Dinala siya rito bilang isang John Doe. Isang hindi maipaliwanag na kaba ang biglang gumapang sa dibdib ni Nico. Kuya, bakit ka tumawag sa akin? Dahil kailangan kong umalis sa ospital saglit. May kailangan akong asikasuhin. Pwede ka bang pumunta dito? Para lang may isang miyembro ng pamilya na narito sakaling kailanganin. Sige kuya, papunta na ako. Pagkababa ng telepono, nakatitig lang si Nico sa kawalan. Isang tagumpay at isang misteryosong trahedya sa iisang araw. Isang kakaibang pakiramdam ang nagsasabi sa kanya na ang dalawang pangyayaring ito ay konektado sa isang paraan na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Ang ulan ay nagsimulang pumatak sa mga bintana ng ospital, maliliit na guhit na dahan-dahang dumami hanggang sa ito ay naging isang malakas na buhos na humahampas sa salamin. Ang tunog ay nagbigay ng isang malungkot na saliw sa kontroladong kaguluhan sa loob ng emergency room. Para kay Dr. Enzo Cherdansev, ang ganitong mga gabi ay karaniwan na. Ang tunog ng ulan, ang pagbip ng mga monitor, ang sigawan ng mga nurse, lahat ay parte ng isang orkestra na matagal na niyang nakabisado. Nakatayo siya sa nurse's station, mabilis na sinusuri ang isang set ng x-rays ng isang pamilyar na tunog, ang pumunit sa gabi, ang humahaginit na sirena ng isang ambulansya, papalapit ng papalapit. Automatiko ang kanyang katawan ay naging alerto. Itinabi niya ang mga x-ray. Anong meron tayo? Tanong niya sa head nurse. Vehicle versus pedestrian doc. ETA 30 seconds. Mabilis na sagot ng nurse. Ihanda ang Trauma Bay 1. Utos ni Enzo, ang kaniyang boses ay kalmado ngunit may bigat ng awtoridad. Nagsuot siya ng isang bagong pares ng guwantes. Habang naglalakad patungo sa pasukan ng ambulansya, ang kaniyang isipan ay naghahanda na para sa anumang darating. Ang mga pinto ng ambulansya ay bumulwak na bumukas. Lalaki tinatayang nasa late 50s, GCS,
of 5 multiple obvious deformities. Sa lower extremities may head trauma. Sigaw ng isang paramedic habang mabilis nilang ibinababa ang stretcher. Sumugod si Enzo. Ang kaniyang mga mata ay mabilis na sinuri ang pasyente. Isang katawan, isang kaso. Iyon lang ang nakita niya. Ang mukha ng lalaki ay halos hindi makilala, natatakpan ng dugo at mga gasgas. Ang paghinga nito ay mababaw at hirap. BP is 80/40 and dropping, may internal bleeding. Dagdag ng isa pang paramedic. Diretso sa Trauma Bay 1. Maghanda para sa intubation. I-type and cross-match nyo for 4 units of PRBCC stat. Sunod-sunod na utos ni Enzo habang naglalakad kasabay ng stretcher. Ang kanyang isipan ay isang makina na gumagana ng perpekto, sinusuri ang mga sintomas, bumubuo ng mga posibleng diagnosis, nagpaplano ng mga susunod na hakbang. Sa loob ng Trauma Bay, ang team ay kumilos na parang isang well-oiled machine sa ilalim ng kaniyang pamumuno. Chest clear, abdomen rigid, palpable fracture sa left femur at tibia, sabi niya habang mabilis na sinusuri ang katawan ng pasyente. Ang kaniyang mga kamay ay gumagalaw ng may katiyakan, ng kaniyang mga mata ay hindi lumilipat mula sa mga vital signs monitor. Sa mundong ito ng buhay at kamatayan, siya ang hari. Siya ang may control. Doc, may wallet sa bulsa niya. Sabi ng isang nurse, hawak ang isang maliit na plastic bag na may lamang isang luma at halos sirang pitaka. Walang valid ID pero may SSS ID dito. Baka makatulong para sa temporary records. Sige, ilagay mo muna sa chart niya. Sabi ni Enzo, ang kaniyang atensyon ay nakatuon sa pag-stabilize ng airway ng pasyente. Kailangan ko po ng pangalan para sa chart, Doc. Giit ng nurse. Naiiritang lumingon si Enzo. Ano bang pangalan, tanong niya. Ang kaniyang boses ay bahagyang tumaas dahil sa pressure. Inabot ng nurse ang SSS ID. Ito ay lumaang plastic. Ay naninilaw na at ang larawan ay kupas na. Kinuha ito ni Enzo, ang kaniyang tingin ay mabilis na dumaan dito para lamang basahin ang pangalan at makabalik na sa mas mahalagang gawain. At pagkatapos, nakita niya ito. Ang mga letra ay tila tumalon mula sa card at sumampal sa kaniyang mukha. Gregorio Cherdansev. Natigilan si Enzo. Ang buong mundo sa paligid niya ay biglang nag-slow motion. Ang nagmamadaling mga nurse, ang ingay ng mga monitor, ang malakas na buhos ng ulan sa labas, lahat ay humina at naging isang malayong ugong. Ang tanging malinaw ay ang pangalan na paulit-ulit na umiikot sa kaniyang isipan. Gregorio Cherdansev? Hindi. Hindi maaari. Isang pagkakataon lang. Isang kaparehong pangalan. Ngunit sa ilalim ng kupas na larawan, sa kabila ng dugo at pagbabago ng panahon, mayroong isang bagay na pamilyar sa hugis ng panga sa linya ng mga kilay. Ang kaniyang mga kamay na napakatatag. Ilang segundo lamang ang nakalipas ay nagsimulang manginig ng bahagya. Ang hangin ay tila naubos sa silid. Biglang bumalik ang lahat ng alaala na matagal na niyang ibinao ng tawa ng kaniyang ama habang isinasara ang pinto. Ang umiiyak na mukha ni Nico, ang malamig na kamay ng kanyang ina sa huling pagkakataon. Ang lalaking sumira sa kanilang buhay. Ang lalaking isinumpa niyang hinding-hindi patatawarin. Ang lalaking ito ay nakahiga ngayon sa harap niya, duguan, walang malay at nasa pagitan ng buhay at kamatayan. At ang buhay nito ay nasa kanyang mga kamay. Dr. Cherdansev. Isang boses ang pumutol sa kanyang pagkatulala, si Dr. Reyes, isang mas matandang surgeon at kanyang mentor, ang nakatayo sa tabi niya, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Napansin nito ang kanyang pananahimik, ang ID sa kaniyang nanginginig na kamay at ang pagbabago sa kaniyang mukha. Tiningnan ni Dr. Reyes ang ID. Pagkatapos ay tumingin pabalik kay Enzo, ang kaniyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Enzo, sabi ni Dr. Reyes, ang kanyang boses ay mahina at para sa kanya lamang. Kilala mo ba siya? Hindi makapagsalita si Enzo.
Marahan lamang siyang tumango ang kanyang lalamunan ay tila may bumabarang bato. BP niya, Doc. 60/30, nawawalan na tayo sa kanya. Sigaw ng isang nurse. Ang sigaw ay tila nagpagising kay Enzo. Ngunit ang isipan niya ay isang tiyantyang. Ang boses ng 15 taong gulang na batang lalaki sa loob niya ay sumisigaw. Hayaan mo siya. Hayaan mo siyang mamatay. Ito ang hustisya. Ito ang karma. Ngunit ang boses ng doktor na pinaghirapan niyang maging ay sumasagot, he is a patient. You're patient. You took an oath. At sa ilalim ng lahat ng yon, ang huling bulong ng kanyang ina. Maging mabuting tao ka, anak. Tumingin si Dr. Reyes sa kanyang mga mata. Nakikita ang digmaang nagaganap sa loob niya. Enzo, ulit niya mas mahigpit, ngunit may pag-unawa. Kailangan nating magdesisyon ngayon. Kaya mo ba? To o ipapasa ko sa iba. Nakatayo si Enzo nakatitig sa duguan at basag na anyo ng kanyang ama. Ang buhay at kamatayan, ang paghihiganti at ang sumpang binitiwan niya. Ang nakaraan at ang kasalukuyan. Lahat ay nagbanggaan sa sandaling iyon. Ang sagot niya sa tanong na yon ay hindi lamang magliligtas sa isang buhay, kundi tutukuyin din kung anong uri ng tao siya, sa wakas at higit sa lahat. Sino ang mananalo? Ang anak na sinaktan o ang doktor na nanumpa? Isang mahabang sandali ang lumipas sa loob ng Trauma Bay 1 na parang isang kawalang hanggan. Para kay Enzo, bawat tibok ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong sa kanyang tainga, mas malakas pa kaysa sa desperadong pag-beep ng cardiac monitor na nagbabadya ng papalapit na kamatayan. Ang mukha ng kanyang ama, isang canvas ng sakit at dugo, ay tila nagbabago, sa harap niya nagiging mukha ng estranghero. Pagkatapos ay nagiging ang mukha ng halimaw mula sa kanyang nakaraan at muli nagiging isang pasyente lamang. Hayaan mo siya. Ang bulong sa kanyang isipan ay malakas na kakatukso. Ito ang hustisya na hinihintay mo. Isang kilos lang o kawalan ng kilos at tapos na ang lahat. Mababayaran na ang lahat ng sakit. Ngunit pagkatapos isang imahe ang pumalit, sa lahat ang kaniyang ina. Nakahiga sa sofa, ang mga mata nito ay puno ng pagmamahal, hindi galit. Ang kaniyang huling habilin ay hindi tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagiging mabuti. Ako ay isang doktor. Sabi ng isang mas malakas na boses sa loob niya. Ito ang boses na pinanday ng isang dekada ng walang tulog na mga gabi, ng libu-libong pahina, ng mga medikal na libro, ng bawat buhay na kaniyang hinawakan. Ito ang kaniyang pagkakakilanlan, ang kaniyang sinumpaang tungkulin. Huminga ng malalim si Enzo. Ang digmaan sa loob niya ay tapos na. Isang panig ang nanalo. Itinaas niya ang kaniyang tingin at sinalubong ang mga mata ni Dr. Reyes. Ang pag-aalinlangan sa kaniyang sariling mga mata ay nawala na palitan ng isang malamig at matalas na determinasyon na pamilyar kay Dr. Reyes ang tingin ng isang surgeon na papasok sa laban. Ihanda ang OR1. Sabi ni Enzo, ang kaniyang boses ay matatag at walang bahid ng anumang emosyon. Bawat salita ay malinaw at may awtoridad. Kailangan natin ng exploratory laparotomy para sa internal bleeding at kailangan ko ng ortho on standby para sa mga bali. Ipaska ng kaniyang ulo. Ako ang magiging lead surgeon. Isang saglit na paghanga ang dumaan sa mga mata ni Dr. Reyes bago ito tumango. Narinig ninyo siya kumilos na sigaw niya sa team. Ang silid ay muling kumilos nang may panibagong sigla. Ang pag-aalinlangan ay napalitan ng mabilis at tiyak na pagkilos. Habang mabilis na inililipat ang stretcher palabas ng ER at papunta sa operating theater, tinalikuran ni Enzo ang lahat ng personal na damdamin. Ipinasok niya ang mga ito sa isang maliit na kakandadong kahon sa likod ng kaniyang isipan. Ang lalaki sa stretcher ay hindi na si Gregorio Cherdansev,
ang kaniyang ama. Siya ay pasyente X, isang katawan na kailangang ayusin, isang makina na kailangang kumpunihin. Ang operating room ay isang mundo ng asul at bakal. Ang tanging mga tunog ay ang ritmikong pag-beep ng mga monitor, ang mahinang pagsitsit ng ventilator, at ang kalmado kontroladong boses ni Enzo. Scalpel. Ang malamig na bakal ay inilagay sa kaniyang kamay. Ang ilaw sa itaas ay sumasalamin sa talim nito. Huminga siya ng malalim at sa isang makinis na kilos, ginawa niya ang unang paghiwa mula sa ibaba ng sternum hanggang sa ibaba ng pusod. Ang balat at taba ay nahati, nagpapakita ng mga layer sa ilalim. Mula sa sandaling iyon, wala nang iba pang umiral, kundi ang anatomical landscape sa harap niya. Ang sumunod na 6 na oras ay isang sayaw ng buhay at kamatayan. Ang isipan ni Enzo ay naging isang computer na nagpoproseso ng impormasyon, gumagawa ng mga kalkulasyon at nagbibigay ng mga utos ng walang anumang emosyon. Suction, sabi niya habang ang dugo ay mabilis na pumuno sa abdominal cavity. Nakikita ko na, may laceration sa spleen, grade 4, at mayroon ding tama sa mesenteric artery. Ang kaniyang mga kamay ay kumilos ng may sariling talino. Ang bawat kilos ay matipid at may layunin. Ang pagtali ng mga ugat, ang pagtahi sa mga napunit na tissue, ang pagclamp sa mga dumudugong daluyan. Nagtrabaho siya ng may matinding focus na halos parang isang meditasyon. Nakatayo sa kanyang tabi si Dr. Reyes, nag-a-assist, nagmamasid. Nakita niya ang isang master sa kanyang trabaho. Ang batang lalaki na tinuruan niya ay isa ng ganap na profesional na kayang isantabi ang pinakamatinding personal na bagyo para sa kapakanan ng isang pasyente. Splenectomy. Wala na tayong pagpipilian. Anunsyo ni Enzo pagkatapos ng ilang sandali. Ihanda ang GIA stapler. Sa bawat kritikal na sandali, nanatili siyang kalmado. Nang biglang bumagsak ang presyo ng dugo, hindi siya nataranta. Isalin pa ang 2 unit ng dugo wide open. Bigyan ninyo ako ng isang amp ng epinephrine. Nang magsimulang mag-fibrillate ang puso, siya mismo ang kumuha ng mga paddle. Clear. Sigaw niya at isang malakas na kuryente ang yumanig sa katawan ng pasyente. Ang flatline sa monitor ay bumalik sa isang regular na ritmo. Habang nagtatrabaho ang mga pira-pirasong alaala, ay pilit na sumusubok na pumasok sa kanyang isipan ang imahe ng kanyang ama na nagtuturo sa kanya kung paano magbisikleta. Ang tunog ng tawa nito bago ang lahat ay naging madilim. Mabilis niyang itinaboy ang mga ito. Hindi ito ang oras, hindi ito ang lugar. Ortho, kayo na ang bahala sa femur, sabi niya nang matapos niyang kontrolin ang pagdurugo. Isang bagong team ng mga surgeon ang pumasok upang ayusin ang mga nabaling buto. Habang ginagawa nila yon, pinag-aralan ni Enzo ang resulta ng CT scan ng ulo. Isang malaking epidural hematoma, isa pang emergency.